Let's pray po. Lord, thank you, Lord God, for the message of these songs that we sang today, Lord God. Lord, the reality, Lord, that there is no one like you, Lord God. You're actually, Lord, an unrivaled God, Panginoon. Nothing can be compared to you, Lord God. Wala kang katulad, aming Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for helping us understand who you are, Panginoon. You are our Savior. You are our Redeemer. You are our friend, Lord God. Thank you, Lord God, for your everlasting love, Panginoon, that you sacrificed, Lord, your one and only Son on the cross to die for us to be forgiven of our sins. There are times that we're always asking, Lord, bakit mo kami pinili? Bakit mo, Lord, piniling kahabagan po kami, Panginoon? But Lord, we will never fully understand it. Only you, Panginoon, ang nakakaalam ng divine purpose, Lord God, totally, Panginoon. But Lord, we thank you for your word today that we will also understand, Panginoon, ano pong kalooban niyo po sa amin nung pinili niyo po kaming kahabagan at tulungan niyo kami, Panginoon, mula sa inyong salita na malaman po namin ang inyong kalooban, Panginoon. Lord, give us the discipline to listen attentively, Lord God, intentionally, and give reverence to your word, Lord God. Lord, yung kapahayagan mo lang po, Panginoon, yung salita mo lang po ang maipahayag ngayon. At Lord, you said in your word that faith comes from hearing and continually hearing the word of Christ. We believe this, Panginoon. Salita mo lamang ang magpapalago po sa amin sa relasyon namin sa inyo. And Lord, if there are people here na wala pa pong relasyon sa inyo, we're praying, Lord God, na through your word today that will be preached, you reveal yourself to them, Panginoon. And Lord, let them surrender their lives to you. We commit to you our second service, Lord God. May your name be glorified in the preaching of your message. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, samahan niyo po ko sa Genesis chapter 32. Yung po ang ating pag-uusapan po today. Genesis chapter 32. At pinamagatan ko po ito na surrender is strength. So, a study of Genesis 32, surrender is strength. So, mamaya po pag-uusapan natin, ano ba ibig sabihin that surrender is strength? Kasi ang weird, di ba? If you surrender, paano ka naging strong? Eh di ba, most of the time, those who are victorious, yung mga hindi sumuko. So ngayon po, naalala po natin, magpapatuloy po tayo sa buhay po ni Jacob. Last week po, through Elder Eman, shinare po sa atin yung Genesis chapter 31. About po ito sa isang healthy boundaries na sinet po ni Laban at ni Jacob at tinapos na po nila yung isang toxic relationship bilang uncle at pamangkin. Kasi grabe naman po talaga, di ba, si Laban, dinisave si Jacob din, naglihim kay Laban, natatakas sila kasama yung mga anak niya at yung mga possession ni Jacob. Hinabol ni Laban si Jacob at dumating yung pagkakataon na kailangan na nilang mag-set ng pillar. Ito yung patunay na walang magkocross sa side ni Laban at si Jacob kailangan na talagang mag-move on. Kailangan niya ng kalimutan at baunin yung mga lesson na inalaw ng Lord sa life niya during the time na nandun siya kay Laban for the past, I believe it's 20 years, na wala po siya sa kanyang bayan sa Beersheba. Kaya wala na pong choice si Jacob during this time. It's either babalik siya kay Laban kaso meron po silang kasunduan or haharapin niya po ang kanyang kapatid kung saan alam natin meron siyang unfinished business. Alam natin na si Jacob ninakawan, quote-unquote, humanly speaking, ng blessing si Esau. Na gustong-gusto po makuha ni Esau, nag-effort pa siya, at ngayon, nagkampihan yung magnanay, at nga po ang nangyari, ang binless po ni Isaac si Jacob. Pero we know the scripture, na originally po, ang plano talaga ng Lord ay si Jacob talaga ang manguna sa kanyang kapatid na si Esau. Pero ang hindi po maganda doon kasi gumawa po ng isang bagay na hindi nakakalugod sa Lord si Jacob para makuha niya lang yung blessing, which is to deceive his brother and his father para doon sa biyaya na to. So, ngayon po, magpapatuloy tayo. Tingnan po muna natin, paano po ba naghiwalay si Laban at si Jacob? Sabi po sa verse 55, last verse po ito ng Genesis 31, early the next morning, Laban kissed his grandchildren and his daughters and blessed them. Then he left and returned home. Ganito po natapos yung kwento ni Laban. Umalis na po siya, bumalik na siya sa kanyang bayan, doon sa kanyang negosyo at mga pinagagawa niya doon, nawala ng Jacob at mga apo at mga anak niyang kasama.
Pero kay Jacob po, ano po nangyari? After nito, sa verse 1 po ng Genesis 32 verse 1, Jacob also went on his way. So nandun naman si Jacob. At sabi dito, ito po yung amazingly, the angels of God met him. So bakit ganun? Parang nag-transition. Anong kinalaman ng angels of God? Bakit kailangan may padala si Lord na angel? If you will remember po, nagsimula po yung kwento ni Jacob na nag-reveal po si Lord sa kanya sa pamagitan ng panaginip. At yung panaginip po na yon ay hindi po ito literal na angels nakita niya. Pero dito po sa ating pong pinag-uusapan, ang sabi po dito, the angels of God met Jacob. Ano kaya meron? Ako po, as I study and naniniwala ko, the angel of God appears dahil merong mga reasons si Lord bakit niya inaalaw na mag-appear mga angels. Pag-usapan po natin muna. So, ang unang point po natin is, the angels of God appeared to Jacob because God wants to assure Jacob of His everlasting presence. Gusto pong bigyan po ng kasiguraduhan ng Diyos si Jacob na ang presensya ko hindi mawawala sa iyo. Kasi ito ang pinangako ko. So bakit kaya pinadala ni Lord ang mga angels na to? Pag tinignan po natin yung una pong pagkakataon na nagpakita po ang Lord kay Jacob through stairway to heaven, puro angels, pero hindi siya literal. Pag pinag-aralan natin yung scripture, marami pong reason kung bakit nagpapadala po ang Lord ng mga angels. Yung mga angels po, mga heavenly beings talaga to. Most of the time po, may mga reason ng Lord bakit nagpapadala ng angels. Una po, nagpapadala po ang Lord ng angels to bring message from God. Sa verse na pinag-usapan natin, hindi po nagsalita yung mga angels. Pero pag pinag-aralan natin yung Old Testament at New Testament, most of the time, nagpapadala ang Lord ng mga angels dahil may mensahe ang Diyos sa kanila. Example po nito si Mary at si Joseph. Bago po ipanganak si Jesus, if you remember the Bethlehem story, is nag-conceive po si Mary. At ngayon, nawiwirdohan si Mary. Baka nararamdaman niya parang may nabubuong sanggol sa kanyang sinapupunan. Baka naghahanap na siya ng mangga. Hindi ko alam. Kaya, di ba, may mga nararamdaman na siya na parang hindi normal sa isang dalaga. So ngayon, ang nangyari, si Lord nagpadala ng angel at pinaliwanag kay Mary na ikaw ay, yung iyong sinapupunan ay you will conceive the Messiah. Jesus, you will conceive Jesus. So, ngayon, ginamit ng Lord yung angel para ibigay kay Mary yung mensahe ng Diyos. Same with Joseph. Alam po natin yung story, syempre, fiancé na sila, engaged na sila, tapos malalaman niya, buntis yung kanyang fiancé. So syempre, initial reaction, i-divorce ko kaya si Mary. Kaya anong ginawa po ng Lord? Nagpadala ng angel din, gumamit si Lord din ng angel. So gumamit si Lord ng angel through a dream, at sinabi kay Joseph na, ito ang kalooban ko. Pakasalan mo si Mary dahil ang mangyari dito is siya yung magiging Messiah. So nakita natin, the Lord sends angel to give message, to bring message. Pangalawa, makita rin natin, si Lord din nagpapadala ng angels to bring judgment. Maalala po natin dito, the Sodom and Gomorrah story. Si Jesus po at ang kanyang dalawang angels, nag-pre-incarnate din po si Lord. We believe that dahil nakipag-usap si Abraham kay Jesus, nakipli siya na, paano kapag may 10 matutuwid, sisirain mo ba ang Sodom? At marami pang nangyari during this time. Tapos yung dalawang angelic beings, pumunta sa Sodom at anong ginawa nila? Sila yung nagpadala ng judgment ng Diyos sa bayan na ito, na ang ginagawa ay puro immoralidad, sexual immorality, nang dadaya sila ng kapwa, pumapatay sila ng tao para lang magkaroon sila ng mga bagay na gusto nila. So, the Lord used angels to bring judgment. And I believe yung pangatlong reason, which I believe applicable kay Jacob, is the Lord sent angels to minister to God's chosen people. Sabi po ng author ng Hebrew, the Lord sent angels to be ministers for those who will inherit salvation. Sabi po doon, hindi po sa lahat. Sabi doon, for those who will inherit salvation. Ganun po yung napakalaking blessing kung nakay Christ ka. Kung nakay Christ ka. Hindi lang po Diyos ang lagi mong kasama because He is everywhere. Higit sa lahat, the Lord sent angels to minister to you, to help you in times of need, at tulungan ka sa mga bagay na protektahan ka basically because they are angelic beings ministering for those who will inherit salvation. May kwento po ako, may nag-testimony po sa Dasma group ng online Bible study namin nung Friday. Sabi niya,
si Sister Luz ito, may pagkakataon daw, muntika na daw siyang mabangga, senior citizen na siya, sasakay siya ng jeep, merong isang babaeng nakamotor tapos sisingit doon sa area kung saan tumigil yung jeep. So ang naalala niya talaga, sobrang vivid na nasa gilid niya na yung motor at babanggain na siya. Pero amazingly, naramdaman niya parang may humila sa kanya. At hindi sila nagkabanggaan nung motor na yon. At naging ligtas siya at wala rin siyang kahit anong aksidenteng naranasan. The Lord send protection kay Sister Luz, but it's also possible the Lord send an angel. The angel na sinend ng Lord for Sister Luz will inherit salvation, pinotektahan siya. So makita natin dito that the angels talaga ay kapartner ni Lord sa ministry eh. Sa mga kalooban niya, mensahero, yung mga angels din, nagbibigay ng judgment, at makita rin natin dito, minister to God's chosen people. Ang tanong, ano bang kailangan ni Jacob? Bakit kailangan mag-minister yung mga angels sa kanya? Ang kailangan po kasi ni Jacob, comfort at wisdom. Bakit? Kasi isipin niyo po, there's no turning back. Kailangan niyang harapin si Esau, at si Esau po, take note, siya po ay warrior. Siya po ay marunong sa arrow, 'di ba? So, at alam po natin na si Jacob, taong bahay lang 'to eh. Baka kumbaga gym goer siguro si Esau, si Jacob, wala doon lang ako sa bahay, home workout lang ako, Tatay Isaac ganon. So, I'm just set illustration na pag tinignan natin yung kalakasan ni Jacob at ni Esau, malaki yung difference. At tingnan din natin yung occupation. Si Jacob, siya po ay shepherd. Pag pinag-usapan natin yung buhay ni David, malaking bagay yung shepherding para protektahan mo yung mga lamb at magkaroon ka ng kalakasan. For sure, natutong lumaban si Jacob sa mga hayop at sawayin yung mga hayop para hindi kunin yung kanilang mga tupa. Pero si Esau po, siya po ay fighter simula pagkabata pa lang. Mahilig na siya talaga sa mga pisikalan. So basically po, pag inisip siguro ni Jacob na imimit ko yung kapatid ko. Nako, baka 8 na yung abs, ganun. Parang na talaga siya at sobra na siguro tong nag-train na for war. So, may anxiety siya. Pero higit sa lahat, bakit natatakot si Jacob? Kasi alam niya, kailangan niyang harapin yung kasalanan niya. 'Di ba? Nung hinarap niya si Laban, siya yung galit eh. Kasi si Laban yung may kasalanan sa kanya. Pero ngayon, haharapin niya si Esau, kinakabahan siya kasi alam niya siya yung nagkamali. May wisdom tayo matututunan dun sa story na yun eh. Most of the time talaga sa isang away, malalaman din natin kung saang side yung mali eh. Pag alam natin tayo yung guilty. And we thank the Lord for those moments. Sa mag-aaway na mag-asawa, di ba? We have the Holy Spirit sa mga Christians sa mag-asawa. Alam mo yun, pag nag-aaway yung mag-asawa, pag inaano ka talaga kinakatagpo ka, either na lang kung ma-pride ka talaga, or talaga, sobrang self-righteous mo na never ako nagkasala. Talagang, bagabag ka, kasi alam mo may nagawa ka sa asawa mo. Kung ikaw ay Kristiyano na kabataan, alam mo kung ikaw nagkasala sa magulang mo eh. Kahit ayaw mo mag-sorry sa kanila, the Holy Spirit will prompt you to apologize. And during this time, nararamdaman ni Jacob yung guilt ng ginawa niya eh. Isipin nyo, years ang nakalipas, ang dami nang nangyari, pero never pa siya nakapag-sorry sa kuya niya. Ngayon, naharapin niya lang di yung kuya niya because of the physical threat siguro, kundi kailangan niyang i-humble down yung sarili niya at umamin sa kanyang kasalanan. And the Lord wants to send angels to comfort Jacob at sabihin na, nandito ko, kasama mo ako. This time, Jacob, the Lord's goal is to comfort him at sabihin sa kanya, huwag kang ma-anxious, bumalik ka lang sa land mo. Kasi yan naman yung inutos ko sa'yo. May unfinished business ka, pero hindi ka nag-iisa. Gusto rin i-assure ni Lord si Jacob na, i-encourage siya na, never kitang iiwan or pababayaan. Ano mang laban mo sa buhay mo, even itong pagharap mo sa kapatid mo, kasama mo ako. At nakakalimutan ito ni Jacob. Kasi bakit magsisend pa si Lord ng angel kung napakahandang-handa na si Jacob puntahan ng kanyang kapatid na si Esau? Most of the time kasi, nakalimutan ni Jacob ang dami nangyari. Nakalimutan niya yung utos ng Lord sa kanya. Ang sabi ng utos ng Lord sa kanya, go back to the land of your fathers and to your relatives. At ang sabi ng Lord, I will be with you. Ang ganda nung passage na yan, I will be with you. Pwede naman sabihin na lang ng Lord, basta pumunta ka lang doon.
Ito naman ang kulit punta ka lang. Ang sabi ng Lord, pumunta ka, huwag ka mag-alala, sasamahan kita. Ang daming passage sa Bible, if you will just search sa Google, lagi sinasabi ng Lord, I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. At totoo ito. Totoo ito at kailangan natin itong paniwalaan na tayuan na totoo ito. Pero alam natin na si Jacob, syempre tao siya eh. There are times na siguro kinakabahan nga siya, hindi niya alam ang gagawin niya, but the Lord is so comforting and so generous and kind to Jacob ang nag-send pa ng angels sa kanya. Hindi lang isang angel, angels. Yung nag-sinend ng Lord sa kanya. Kasi pwede siguro nakalimutan ni Jacob na ang Lord never siyang iiwan at pababayaan. Bago tayo magpatuloy, meron akong story na nabasa sa librong binabasa ko. Si Charles Spurgeon daw one time, nag-preach siya. Then meron siyang kinuwento na isang lalaki na nagsulat daw sa isang piece of paper ng isang phrase. At ang ginawa niya, ang nakalagay doon is, sabi niya, God is nowhere. Kasi itong lalaking ito, atheist siya. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Feeling niya, naniniwala pa siya siguro sa Big Bang Theory, Theory of Evolution. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kahit man nag-share sa kanya na may Diyos, na may lumikha sa atin, na balang araw haharapin natin itong lumikha sa atin, hindi siya naniniwala. At ang gusto nitong lalaki na to, hindi lang siya ang maniwala sa atheism. Gusto niya rin mag-impluwensya ng iba. Ang pinili niya, isang bata. Di ko alam, baka mag-anak niya, pamangkin niya, or anything, or baka anak niya. Ang sabi niya sa bata, basahin mo nga to. At yung tagpong yon, nagbago ng buhay niya. Kasi ang sabi ng bata, ang basa ng bata, God is now here. Isang atheist na hindi naniniwala sa Diyos, binago ang puso niya ni Kristo sa pamamagitan ng isang batang iba ang perspective sa Diyos. Ang sabi ng bata, God is now here. The Lord is always here. You can deny God every day of your life. You can deny God na itong mga naririnig mo ngayon ay kwentong barbero lang. Pero hindi magbabago na may Diyos. At ang Diyos ay banal, parurusahan niya anumang mga bagay na hindi natin sinusuko sa Kanya. Sabi ng bata, God is now here. At sabi ni Charles Spurgeon, this was a truth instead of a lie. It pierced the man's heart and eventually led him to a relationship with Christ. So, ganun yung nangyari, no? Si Jacob, feeling niya, nag-iisa siya, nakalimutan niya, nakasama niya ang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga angels sa kanya at ang nakakatuwa ang response ni Jacob sa verse 2. When Jacob saw them, he said, this is the camp of God. So he named the place Mahanaim. Jacob responds will give us a reality na hindi lang konti yung angels, kundi napakaraming angels. Ang sabi niya, kampo ito ng Diyos kasi nandito ang mga anghel. Naintindihan ng Diyos, naintindihan ni Jacob, pinaunawa sa kanya ng Diyos during that time that He is always present. That God is not nowhere. That God is now here with Jacob. So for sure, kung tayo nasa kalagayan ni Jacob, it's very comforting. Tama ba? Na Lord, kasama pala kita. Ano man itong pupuntahan ko, ano man itong biyahe na ito, ano man sino mang iso na version yung aking haharapin, kasama kita. Pero alam natin, Jacob is still a man. So ang second point natin, Jacob's panic preparation. Napaka-ironic, no? Si Lord, kinomfort siya eh. Nag-minister sa kanya through the angels. Pero si Jacob, nagkaroon siya ng panic preparation. So makita natin dito, ano bang ginawa ni Jacob? Basahin po natin, samahan niyo po ako sa verse 3 to 5. Ito po yung nangyari. Jacob sent messengers ahead of him. So sabi po dito, nagpadala si Jacob ng mga mensahero, yung mga alipin niya, mga alagad niya, ahead of him. At ang sabi niya dito, pumunta kayo sa kapatid ko na si Esau, sa verse 3, at sabi sa verse 4, sabihin niyo sa kanya, your servant Jacob, sabi niya, sabi niya, my Lord Esau, ang iyong lingkod na si Jacob, ay nandito nasa tahanan ni Laban, ng aking uncle, nang sobrang tagal na, at mula dati nandoon ako, pero ngayon, aalis na ako. May kasama akong mga cattle, donkeys, sheep, goats, mga servants. Ngayon, pinapadala ko tong mga mensahero ko sa iyo, aking Panginoon, tawag niya sa kanyang kapatid, Panginoon na small L, that I may find favor in your eyes.
Pag binasa po natin ito, wala pang I believe, hindi nagpapanik dito si Jacob. Kasi ang sabi niya lang naman, oy mensahero, ganito gagawin mo ha. Una po, I believe, gusto lang maging polite ni Jacob sa kanyang pagpunta sa kanyang kapatid. Kasi ilang taon yung nakalipas eh. Una, for sure, hindi na siya kilala ng kanyang kapatid. Yung muka, yung itsura, nagbago na eh. Marami na nangyari. Kabataan pa siya nung umalis siya sa kanyang bayan. Nagpadala ng mensahero si Jacob. At ang sabi, ito yung sabihin mo, magpakilala kayo, sabihin nyo, padala kayo ng kapatid niyang bunso na si Jacob at pupuntahan ko siya kasama ng aking mga ari-arian. Pero ito po yung nangyari. Nagkaroon ng transition. Ito po yung nangyari sa verse 6. Sabi dito, when the messengers returned to Jacob, they said, we went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him. So, binasa ko lang po yung namaluwanay, di ba? Pero what if ganito pala sabi ng mga messenger, pumunta kami sa kapatid mo si Esau. Imimit ka niya. May kasama siyang 400 na mga kalalakihan. Iba yung di ba? Iba yung magiging dating. So hindi natin alam paano yung emotion, pero I believe medyo panicking siguro yung mga messenger. Kasi anong respond ni Esau? Sabi sa verse 8, in great fear and distress, Jacob divided the people who were with him in two groups. Ang sabi niya sa verse 8, kapag si Esau aatakihin yung isang grupo, yung kabilang grupo pwedeng umeskapo. So ibig sabihin, yung pangalawa siguro, yung pagkakasabi, punta kami kay Esau, ang dami niyang kasama. Paano yan? 400 sila. 401 kasama yung kapatid mo. So takot na takot si Jacob. At napaka-valid nun. Kasi nga, una, hindi naman sila warrior eh. Mga mensahero lang yun at mga shepherd din yung mga kasama niya. At yung for sure, yung mga kasama ni Esau, mga warrior ito, mga kayang lumaban sa gera. Baka ito pa yung mga kasama ni Esau kapag nag-hunt, etc. It's very possible. At pero syempre, hindi natin pwede ring ang OA naman ito ni Esau, bakit 400 naman yung kasama? Hindi pwede 50 lang. Kasi possible, baka may traumatic experience din si Esau. Kasi nung naghiwalay silang magkapatid, anong ginawa ni Jacob? Ninakawan siya. Diba? So, very possible. Bakit babalik si Jacob? Naalala ko siya yung binles ng aking tatay eh. Baka ang gusto ni Jacob, ito na, ikiklaim niya na. Yung bayaya na sinasabi ng aking tatay na si Isaac, na ipagkakatiwala niya sa kanyang anak na bunso. So, valid yung dalawang part. Pero makikita pa rin natin, hindi pa rin natin pwedeng i-acknowledge na nakalimutan ni Jacob na kasama niya ang Diyos. Sabi ng Diyos I will be with you. I will be with you. At ito yung mangyari. Pag talaga sa mga moments na nagpapanik tayo, na pinangunahan tayo ng kaba, ng takot, magkakamali talaga tayo ng desisyon. Kaya di ba, kung hindi tayo magdedesisyon kapag frustrated tayo, katulad ng mga tinuro sa atin ng Lord for the past 2 weeks, hindi rin tayo magdedesisyon kapag takot tayo kasi magkakamali tayo. Dapat sa mga moments na kalmado tayo at nakita natin na, Lord, help me calm down so that I can decide biblically at for your glory. Doon tayo magdedesisyon. Anong ginawa niya? Di-divide ko na nga. Mukhang, ito na yata talaga. Mukhang mawawala na lahat ng ari-arian ko. Baka ma-divide talaga yung mga possessions ko. Kailangan i-preserve ko tong ko. Meron dapat akong plan B. Oo, kasama ko ang Lord, pero dapat may plan B ako. We're not saying, mga kapatid, na masama magplano. Mahalaga yung plano. If you fail to plan, you plan to fail. Naranasan ko yon, hindi nagplano, gumawa ng mga bagay, nagkamali. Naranasan natin yung lahat. Mahalaga ang pagpaplano. Pero ang sinasabi natin dito, sabi ng Lord sa kanya bago to eksena na to, magtiwala ka, kasama mo ako. Hindi pa ba sapat yun, nakasama mo ang Diyos, ano man yung laban sa buhay mo? Ano mang Esau version ang humarap sa'yo? Ano mang Esau ang harapin mo? Hindi ba sapat nakasama mo ang Diyos? Kaya nga sabi dito, nagpanik siya. Anong ginawa Anong ginawa po ni Jacob? Sa kanyang panic, at the end of the day, babalik lang din siya sa Diyos eh. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. So sa kanyang fear and distress, Jacob prayed. Pag-aralan natin yung prayer ni Jacob. And I believe you can agree with me. I believe this is the first time na nakita natin nag-pray si Jacob. Maaaring nagpe-pray siya on a regular basis,
Baka kinakausap niya ang Diyos, humingi siya kumukonsulta sa Diyos, pero nakita ko dito na ito talaga yung isang formal prayer ni Jacob. Sabi niya, Jacob prayed, O God, my father Abraham, Diyos ng aking lolo ni si Abraham, Diyos ng aking tatay na si Isaac, ikaw na Diyos na nagsabi sa akin, pumunta ka sa iyong bayan, sa iyong mga kamag-anak, at pagpapalain kita. Yung mga sabi ng Diyos, mali yung Totoo namang pagpapalain siya, pero ang sabi ng Lord sa kanya, I will be with you. Diba? Ang inisip ni Jacob, di ba Lord, ikaw yung nagsabi sa akin, pagpapalain mo ako? Diba? Ang sabi ng Lord sa kanya, go back to your fathers, to your relatives, and I will be with you. Pagpapalain ng Lord si Jacob, pinagpala na actually ni Lord si Jacob, pero hindi yun yung reality. Ang sabi ng Lord, ito yung utos ko sa iyo, bumalik ka at sasamahan kita. Ang sunod dito, yung content ng prayer ni Jacob sa verse 9, in-acknowledge niya sino ang Diyos. May konting sablay kasi sabi, you will make me prosper, which is totoo naman. Pero ang reality, the Lord said, I will be with you. Pero in-acknowledge niya sino ang Diyos. Sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Mahalaga ito kasi maraming Diyos-Diyosan sa panahon nila. Ang sabi niya, Lord, ikaw to, Yahweh, ikaw ang Diyos ng aking lolo, ama, at ikaw ang Diyos na sinasamba ko. Sabi niya, I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Ganda nitong prayer nito. This is the first time nakita ko yung humility ni Jacob in terms of this prayer. Sabi niya, hindi ko deserve itong mga kabutihan, katapatan na binibigay mo sa akin. Sabi niya pa, ang dala ko nga lang dati, tungkod. Nung umalis ako sa Jordan, nag-cross ako sa Jordan, pero ngayon, may dalawa na akong kampo. Kasi nga, dinivide niya yung kanyang sa dalawa, di ba? Kasi natatakot siya. So sabi niya, makita natin dito, the humility of Jacob, at the same time, yung nire-recognize niya, lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, dahil lang ito sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Sabi niya, tungkod lang meron ako Ikaw kapatid, alalahanin natin ngayon, gaano katapat, kabuti ang Lord sa buhay mo. Anong tungkod yung meron ka lang dati, pero ano yung meron ka na ngayon? At higit sa lahat, meron ka na ngayong kaligtasan kung ikaw ay na kay Kristo. I believe that should be our most valued possession. Mahalaga ang bahay, ang kotse, ang mga bagay sa mundong ito, ang mga bagay na enjoy natin. The Lord wants us to enjoy those things. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga, yung kaluluwa mo, may patutunguhan at ang papatunguhan nito, kalangitan. Our greatest possession should be our relationship with Christ. Pero ang tanong, may relasyon ka ba kay Kristo? Hindi po ako makakasagot niyan. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam nito. Kaya nga dito, sabi ni Jacob, Lord, hindi ko deserve itong mga kabutihan mo at katapatan mo sa akin. Pero ang sabi niya sa uli, save me. Iligtas mo ako. Nag-iisip siya ng mga strategy, paano siya anuhin ng kanyang kapatid, papatawarin at tatanggapin. Pero sabi niya, save me. Kasi nag-assume siya that I am afraid, takot ako na baka atakihin ako ng aking kapatid, pati ang aking mga kapamilya. Pag pinag-aralan po natin ito, ang na-reflect ko din po dito, sa mga panahon ng problema, trahedya, mga pagsubok, hindi mo iisipin ang mga possessions mo. Ang iisipin mo, mga mahal mo sa buhay. Hindi ko alam baka may nasunugan na sa inyo, meron na sa inyo na bahaan na sobrang taas, pero ang pinaka-ipa-priority natin, hindi yung, nandiyan ba yung Lacoste ko? Diba? Yung Gucci, yung D-Kicks lang yung alam ko Diba? Hindi natin ipa-prioritize yung mga bagay na yung Ford na hindi ko afford. Diba? Yung mga bagay ba yan, yung ipa-priority ko? Hindi. Ang sabi dito, Lord, i-save mo lang ako at ang mga kapamilya ko. Sapat na sa akin to. Pinag-uusapan natin dito, physical threat kasi aatakin sila possible ni Iso. Pero also, we should also acknowledge yung spiritual threat din. Dahil tayong mga tao, hindi naman tayo permanente sa mundong ito Minsan ba, naisip mo na rin, Lord, nakaupo ako dito, nakikinig ako ng Word of God, nakikilala ko si Jesus, pero Lord, may mga kaibigan ako, may mga kamag-anak ako, may mga katrabaho ako, kasama ko sa mga bagay na ito. Pero Lord, kung hindi ka nila makikilala at hindi sila magsusuko ng buhay sa'yo, sa impyerno sila.
Naisip na ba natin yon? Naisip na ba natin yon? Kung naisip natin yon, baka naisip na, sumagi na sa isip natin, ang tanong, binabahagi mo ba ang mabuting balita ni Kristo sa kanila? Or baka natatakot ka, or baka nahihiya ka? May nabasa ako pagdating sa gospel sharing. Most of the time daw, kaya tayo nahihiya na mag-share ng gospel, hindi dahil hindi natin alam yung gospel, dahil yung gospel nilagay ni Lord sa heart natin eh. Kundi daw, hindi tayo naniniwala that the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. Ang kulang sa atin, yung pananampalataya na ang tanging mabuting balita lang ni Kristo ang magliligtas sa kahit sino mang tao. Gaano man siya kasama sa paningin ng mga tao, kung siya ay kakalooban ng Lord ng divine faith, maliligtas siya. Pero may responsibilidad ka. Ibahagi sa kanya ang mabuting balita. Sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, hindi mo alam kailan mamamatay ang mga taong ito, ang mga kaibigan mo, ang mga mahal mo, at wala ng repentance sa kabilang buhay. Repentance is only dito sa mundong ito. Kaya sabi ni Jacob, Lord, iligtas mo ako. May physical threat, aatakihin ako ni Iso. Baka atakihin ako ni Iso, iligtas mo ako at aking mga kapamilya. Yun yung vinalyo niya. At ang sabi niya, but you have said, pero sabi mo, Lord, naalala ko pagpapalain mo ako at dadami ang aking lahi. So nakita natin, in-acknowledge niya ang Diyos, nag-humble down siya sa Lord. Lord, in-acknowledge ko lahat ng mga bagay na meron ako, even yung pamilya ko galing sa'yo. Lord, kailangan ko ng tulong mo, tulungan mo kami. Pero Lord, nagtitiwala ako sa pangako mo na hindi mo kami papabayaan at gagawin mo pa nga kaming isang malaking bayan dahil ito ang covenant mo sa lolo ko pa lang na si Abraham. Ganda ng prayer ni Jacob, no? And we can say na, ay siguro nagbago na yung isip ni Jacob. Kumalma na siya. Pero pag tinuloy natin, para din tayong si Jacob. Kasi after nito, ang ginawa niya, nagplano ulit siya. Ang ginawa niya, nag-prepare siya ng mga extravagant gifts sa kanyang kapatid. Sabi sa sunod na verses, magbibigay siya ng 200 female and 20 male goats, 200 ewes, 30 female camels, 40 cows, 10 bulls, 20 female, and 10 male donkeys. So enumerate ko siya kasi, nung in-enumerate ko, sabi ko, grabe naman, napakayaman ni Jacob. Diba isipin mo, may isa ka pa nga lang camel sa mundo mo, parang pwede ka na magyabang sa kapitbahay. Meron kayo NMAX, may camel kami. O gano'n. Diba? Parang isang camel pa lang, parang ano ka na sulit ka na. Pero isipin mo, ganito karami at ipapamigay lang to ni Jacob Ibig sabihin, spare niya lang to. Hindi pa to lahat ng kanyang mga alaga. Sobrang dami, gaano katapat ang Lord sa pangako kay Jacob. Pero, pag tinignan natin siya, sabihin natin, siguro ang nilagay ni Lord sa heart ni Jacob is, bigyan mo ng gift ang iyong kapatid para mapatawad ka niya. Hindi naman yun Hindi naman yun ang sabi ng Lord. Ang sabi basta bumalik ka lang, sasamahan kita. Nung nire-reflect ko din to, parang, Lord, ganito nga kami mga tao, no? Minsan parang gusto pa namin ng detail. Lord, ano pa ba? Baka may hidden message ka. Ito lang ba talaga, Lord, yung instruction mo? Wala bang iba? Ito lang ba talaga yung susundin namin? Baka naman gusto mong gawin namin to. Tapos, buti na tayo binabato ka ng Lord. Kulit mo, ito nga lang. Punta ka lang, samahan kita. Huwag kang makulit. Sumunod ka lang sa akin, sasamahan kita. Hindi pa ba sapat na sasamahan kita? Ba't ang kulit mo? Diba? We can all relate. May ganyan po tayong moment. Sobrang clear na, nag-devotion tayo, ni-reveal ni Lord sa atin, yung gusto niyang ipagawa sa atin, pero ayaw pa rin natin sumunod. Kasi most of the time, hindi naman ang problema, yung sinasabi ng Lord. Ang problema, ayaw nating sumunod sa sinasabi ng Lord. Yun talaga po yung problema. At gano'n si Jacob. Ang sabi lang ng Lord sa kanya, sumunod ka lang sa akin. Pero anong ginawa niya? Sabi niya sa mga servant niya, hatiin ko to So ila-line up natin, unti-unti lang yung punta para kunyari talaga sobrang dami ko talagang gift sa kanya. At ang motivation ni Jacob nasa verse 20, ang sabi niya, and be sure to say your servant Jacob is coming behind us. Sabi niya, ipapacify ko ang aking kapatid na mga regalong ito. Para pag nakita niya na ako, sabihin niya, I will receive you. Nag-pray siya Bakit ganito si Jacob?
Kasi nga si Jacob, tao, urong sulong. Lord, nag-pray ako, pero alam mo yon, ito na naman ako, diskarte na naman. Wala namang masama doon. Pero, kumbaga, ang sinasabi natin dito is, mali pa rin yung motivation niya eh. Hindi yung motivation niya na, bibigyan ko ng regalo yung kapatid ko, pero magsisisi pa rin ako, manghingi pa rin ako ng tawad sa kanya. Hindi sapat ito. Extra lang ito. Pero ang kailangan kong gawin, humingi ng tawad sa kapatid ko, harapin siya, kasi nakagawa ko ng kasalanan sa kanya eh. Pero ang sabi niya, ginawa niya, hindi, i-spoil ko siya ng mga ano na to, ng mga regalo na ito, para ako ay mapatawad niya. Nakita natin, panic yung preparation ni Jacob. Despite na nag-minister yung angels, ano pa, nag-pray na nga siya, panic pa rin siya. Hindi niya pa rin maharap ang kanyang kapatid. Kaya anong ginawa ng Lord? Ang Lord na ang gumalaw. Ang third point natin, at last point, Jacob's wrestling with the unrivaled God-man. Sabi ng unrivaled, walang katulad, walang kapantay, walang maiko-compare. At ang tinutukoy natin, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Most of the time, kapag naisip natin ang Diyos, sino bang opposite ng Diyos? In the evil, siguro si Satan kasi holy ang Diyos. Pero actually, walang maiko-compare sa Diyos. Unrivaled ang Diyos. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. At dito, anong ginawa ng Diyos? Bakit kaya si Lord na nakipag-wrestling? Pag binasa mo to, parang talaga may wrestling sa Bible. Diba? So, meron po talaga. Pag pinag-aralan natin to, pag-aralan po natin, sa verse 21 and 23, bakit ba? Ano ba nangyari dito? Bakit may wrestling na nangyari? Kasi po, sa verse 21 and 23, di ba pinadala na po ni Jacob yung kanyang mga ari-arian, yung mga regalo niya kay Esau. Sa pagdating sa verse 21, punta po kayo sa Bible nyo or dyan sa notes nyo, sabi dito, nag-spend siya ng night sa camp. So, hindi muna siya sumunod. Pero, after ilang oras na umiidip siya, hindi na naman siya makatulog. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, nag-pray si Jacob, pero may kulang doon sa kanyang ginawa eh. Nakalimutan niyang magtiwala sa Lord. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi naalala ko yung sinabi ni Paul eh. Sabi ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. At ano daw patunay talaga that this is something that you really cast all your cares to the Lord? The peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Si Jacob ba, payapa siya? Hindi eh. Yung hindi makatulog, yung nagising sa gabi. Paano ba to? Naipadala ko na yung mga gifts ko. Patatawarin na kaya ako? Ganon yung nangyayari sa kanya. Meron siyang trouble sa mind, nagbabattle yung magtitiwala ba ako sa Lord o maniniwala ako sa diskarte ko? Magtitiwala ba ako sa Lord o maniniwala ako sa diskarte ko? Sa possession ba ako hawak or sa mga taong ito or dito sa sa Diyos na pinapanampalatayaan ko? And if we will be honest mga kapatid, ganun tayo. We pray, Lord, pinagkakatiwalaan kita. Pero dating pagkakataon, bothered ka pa din, parang walang ginagawa ang Lord. Kasi nga nakakalimutan natin, God is now here. God is not nowhere. He is always here. Nandito lagi ang Diyos. So anong ginawa po ni Jacob? Anong ginawa niya? Una, ang inisip niya lang, yung kanyang mga gifts, yung mga possessions niya, at may tinira siya. Ngayon, ang ginawa niya, sa verse 22, sabi niya, Leah, Rachel, mga anak, tumayo kayo. Zilpha, Bilha, tumayo kayo. Kinukwento ko lang po Ngayon, kailangan ko kayo. Nandito tayo sa kabilang part ng river or ng stream na ito, tumawid kayo dun sa kabila. Tatawid tayo dun sa kabila. Sumunod kayo dun sa mga regalo. At ipapadala ko lahat ng possession ko. At mag-iisa lang ako dito, loner ako dito sa kabilang side ng river. Diba? Kanina sabi niya, save me and my family. Ngayon pati yung pamilya niya, pauunahin niya na. Imbis na siya yung padre di pamilya, dapat harapin niya yung pagsubok eh. Napakaduwag talaga ni Jacob. Diba pag tinignan natin, and most of the time, we can all also relate. Pag may mga pagsubok, di ba, parang naduduwag tayo. And most of the time naman, naduduwag lang tayo pag nakakalimutan natin na kasama natin ng Diyos. Kasi 400 men lang yun eh. Nilalang lang din siya ng Lord eh. Yung mga 400 men at si Esau. Kung Diyos ang kasama mo,
sa laban mo ngayon, sa harapin mo, sa pagsubok na yan, at kung kasama yan sa pagpapalo sa iyo ng Lord Jacob, harapin mo yan kasama ang Diyos. Nangako naman siya sa iyo Hindi ka niya pababayaan. So anong ginawa? Anong ginawa ng Diyos? Ito, grabe si Lord, grabe si Jesus. So Jacob was left alone. Pero akala niya, alone siya. Sabi dito, a man wrestled with him. Hindi sabi dyan, Jacob wrestled with a man. Sabi dyan, a man wrestled with him. Ano ito? It is the pre-incarnation of Jesus Christ before Bethlehem. Ito yung pagkakataon na si Jesus, nagpakita siya in human form bago pa siya ipanganak bilang isang sanggol. Bakit? Kasi bothered si Jacob Ayaw niyang sumurrender Nakarelay pa rin siya sa kanyang kalakasan. Ayaw niyang sumuko sa Lord para magkaroon ng totoong kalakasan. Ang ginawa ng Lord, ako mag-i-initiate. Isusuko mo ang buhay mo sa akin. Isusuko mo ang lahat ng mga selfishness mo, self-righteousness mo ngayon at magre-wrestling tayo. Anong ginawa nito? Si Jesus, nagkatawan siya bilang tao, tapos sobrang dilim nito, kaya ang sabi dito is, till daybreak daw. Pag pinag-aralan nyo ito, literal po na gumugulong-gulong sila doon sa lupa ng river, puro sila dumi, at talagang nagre-wrestling sila. So ipaliwanag po natin, napakahalaga nito, hanggang daw bago mag-umaga. And then sabi dito, when the man saw that he could not overpower him, ano daw po sinawa? He touched, ginanon lang po yan the socket of Jacob's hip, hindi ko alam saang part yon, pero sa may balakang yon, and it was wrenched as he wrestled with the man. So nakipagbuno rin si Jacob. Nung in-imagine ko to, parang nakakatakot to, di ba? Para kunyari nasa eskinita ka, tapos mga 2:00 na ng madaling araw, tapos akala mo mag-isa ka lang, tapos may humawak sa'yo. Kasi parang ganun sobrang dilim, siya lang mag-isa, wala siyang tapos pag tinignan natin to, makikita natin na, Lord, bakit ka mag-i-initiate kay Jacob? Na talagang bababa ka sa langit, pwede naman mga angels na lang ulit Siguro inisip ng Lord, ano ba naman yan? Kampo na ng mga angel, pinadala ko sa iyo, Jacob, para maintindihan mo that my everlasting presence will never leave you. Ako na nga. Eto na, mag-wrestling tayo hanggang daybreak. So pag binasa natin to, Kuya Jom, Brother Jom, tingin ko, hindi all-powerful si Jesus. Kasi sabi niya, when the man saw that he could not overpower him, hindi niya kaya Hindi daw ma-overpower si Jacob. Paano yun? Di ba Diyos siya? Mahina ba si Jesus in the human form? Hindi niya ba kaya yung lahat in the human form? Para maunawaan po natin to, ang hirap po nito ituro. I ask the Lord for the wisdom and I'm hoping that this is the best interpretation of this passage. Makita po natin dito, sa verse 25, para hindi natin siya ma-misunderstand, makinig po tayo. Pagdating daw po sa martial arts, kapag daw po ang isang guro at ang isang estudyante naglalaban, ang ginagawa po ng guro, nililimitahan niya yung kanyang force. Yung mga basic attacks lang ang ginagamit niya. Bakit? Kasi pag ginamit niya yung ultimate attack niya, ang mangyari doon, talo agad yung estudyante. Kailan nga po sila nag-wrestle? Hanggang daybreak. So ibig sabihin, sabi dito sa Bible scholar na nabasa ko, ang sabi niya, i-restrict yung technique niya, lilimit niya yung force niya para yung student makapaglaban pa, makapag-compete pa siya at hindi lang siya ma-defeat agad. Pero sa pagdating daw ng pagkakataon, yung estudyante, ayaw talaga magpatalo. At hindi niya ayaw magpatalo, ang gagawin daw nung teacher, hindi na siya mag-hold back para matapos na yung laban. Kaya ang nangyari, hindi na nag-hold back si Jesus. Ayaw bumitaw ni Jacob magde-daybreak na. Maya paliwanag po natin yan. Tinatch niya yung sakit ng hip at yun si Jacob nangyari is, nahirapan na siyang lumakad. So sabi ni Jesus, let me go for it is daybreak. But sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Yan po ay may kinalaman for sure sa prayer. Pwede natin application sa prayer na wag nating sukuan yung ating panalangin. Pero wag po natin isipin lagi na name it and claim it. Hindi po yung ibig sabihin yan na alam mo yon, hindi lang lagi yan blessings in possession. Kasi makikita natin sa story na to yung conversion ni Jacob, yung pagbabago niya. Pero mag-focus po tayo doon sabi ni Jesus,
let me go for it is daybreak. Most of the Bible scholars will agree. Kaya sinabi to ni Jesus, hindi para dahil may lakad si Jesus, tama na Jacob, may iba pa ako i-wrestling eh. Hindi ganon. Kaya sinasabi to ni Jesus kasi mag-uumaga na. So sobrang dilim doon, mag-uumaga na. Ano mangyari? Magliliwanag. So pag nagliwanag na, ano mangyari? Makikita niya yung kanyang ka-wrestling. And we will remember Moses. Sabi niya sa Exodus, Lord, show me your glory. Ang sabi ni Lord sa kanya, you cannot see my face, for no one may see me and live. Pero alam niyo mga kapatid, what a blessing if you are in Christ. Time will come, we will all see Jesus face to face as He is. And we will not die sa glory ng Diyos. Because we will see Jesus face to face. And if you are a Christian, this is something that should excite you. Kasi sabi ng Lord walang pwedeng makakita sa akin na mabubuhay. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, you can see Christ someday and you will still live in eternity with Him. Paano natin sabi na may kinalaman talaga to na natatakot si Jesus na mamatay si Jacob sa kanyang kabanalan dahil siya ay makasalanan? Sabi ni Jacob, matapos na po tayo, sabi niya, it is because I saw God face to face and yet my life was spared. Nakita natin, no? Talagang concerned si Jesus na bitawan mo na ako. Magde-daybreak na magliliwanag na. So, the Lord, but still the Lord, inalaw si Jacob basically. Ito yung niya, sinabi niya nakita ko ang mukha ng Diyos pero hindi ako namatay. Nung binabasa ko nga to, Lord, grabe what a privilege to be like Jacob in this story. Una, nakadaupang palad ka niya, hindi nga lang maganda kasi naglalaban-laban kayo. 'Di ba? Para kayo nag-i-street fighter. Pero nakita ka ni Lord, nakita mo ang Lord in His pre-incarnate body, face to face. It makes me be excited more na Lord, balang araw, hindi lang kita makikita in your human form, I will see your glory. I will see you, Jesus, face to face. So patuloy po tayo. So ano nangyari kay Jacob? Ang sabi niya, ayaw kasing bitawan talaga ni Jacob ang Lord. Ayaw bitawan, ayaw talagang tumigil dun sa wrestling kahit iika-ika na siya. Ang sabi ni Lord sa kanya, what is your name? Sabi ni Jacob, Jacob. Yun ang sabi niya. Hindi niya sinabi na, ako si Jacob na asawa ni Leah, ako si Jacob na maraming possession, ako si Jacob, etc., etc., ako si Jacob na binless ni Isaac. Sabi niya lang, Jacob. At dito natin makikita, sabi dito, your name will no longer be Jacob, but Israel. Bakit kaya ginawa to ng Lord? Kasi ano ba ibig sabihin ng Jacob? Cheater, deceiver, mapang-agaw, di ba? Wala talagang maganda sa pangalan ni Jacob at sa buhay niya bago tong eksena na ito. Pero the Lord changes Jacob. Hindi lang yung pangalan niya, pati yung buhay niya. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Si Jacob na umaasa sa kanyang kalakasan, sa possession, at sa mga bagay na meron siya, imbis na sumurrender sa Lord, ayun, nakipag-wrestling si Jesus sa kanya, nagrepent siya ng kanyang kasalanan, sinuko niya yung buhay niya kay Jesus, at makita natin, binago ni Lord ang kanyang pangalan at tinawag siyang Israel. Sounds familiar? Ganyan din po tayo. Minsan naging Jacob din tayo. May mga moments nga rin na bumabalik pa rin yung pagiging Jacob natin Pero naging tapat ang Lord sa atin. Patuloy niya tayong binabago. Kaya binigay niya sa atin ang Holy Spirit to sanctify us, to be like Christ. What a blessing. What a blessing to be a Christian. So, makikita po natin dito that the Lord blessed Jacob. Kaya nga po ang nangyari is, makababasa po natin sa last verse that the sun rose above him as he passed Peniel. Umalis na po si Jacob. Di ba? Inunan niya po yung kanyang mga anak, yung mga possessions niya. Pagdating po sa chapter 33, I'm excited sa study natin, si Pastor Jeff magtuturo. Mangyari na po, makikita natin, Jacob has a weak body. Kasi ika-ika po siya Kasi nga, tinatch ni Lord yung sakit at yung kanyang hips. So, Jacob approached Esau. Jacob approached
the will of the Lord sa buhay niya with a weak body, but with a strengthened faith from God. That's why surrender is strength. Surrender is strength. Ano pa yung mga bagay sa buhay mo na ayaw mo isuko sa Lord? Na Lord, tingin ko kailangan ko itong mga bagay na to para talaga mangyari yung mga plano ko sa buhay ko. Sabi lang ng Lord, surrender is strength. Surrender mo yan. Huwag mo nang antayin, hindi na mangyayari yon na makikipag-wrestling pa ang Lord sa'yo. Pero ang Lord, tapat sa buhay mo. Hindi ka niya pababayaan, gagawa siya ng mga kaparaanan para maintindihan mo ang kalooban niya. And you may have a weak body, parang Lord, parang ayokong gawin itong mga bagay na to. But your faith is strengthened dahil ang ginagawa mo, kung anong kalooban ng Lord sa buhay mo. So, dito po ako magtatapos. Ano po matututunan natin sa Genesis 32? Una po, we have an ever-present God. Pinakita natin si Jacob, nag-send ang Lord ng mga angels to comfort him, pero dumating ang point, ang Diyos na mismo ang pumunta kay Jacob to assure him of His everlasting presence. When Jacob and God wrestled, ang naintindihan ni Jacob that God is not nowhere, that God is now here and will always be with him. Kaya may strength na siya eh. Pag binasa natin, imbis na yung mga anak niya, yung nasa unahan, siya na po yung nasa unahan. At yung mga kapamilya niya nasa likod na, sabi doon sa, sorry, piri-em ko po kayo, pag sa Genesis 33, pupunta siya kay Iso, gumaganon-ganon siya, nagbabow down, iika-ika, nagbabow down. At sabi niya, ito pala ang aking mga kapamilya. Hindi na yung mga kapamilya niya ang finront act niya. Siya na mismo. Because he is a weak body, but he has a strengthened faith from God. Because he understands that I will be with you. Yun ang pangako ng Lord. We have an ever-present God. Sabi ni Adam Ramsey, to the rebellious heart, God's omnipresent is understandably unnerving. Sabi niya, sa mga rebelde, yung pagiging omnipresent ng Lord, na lagi siyang nandyan, at nakikita niya ang lahat, nakakatakot ito sa mga rebelde. Dahil ibig sabihin nito, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Pero sa mga taong nagmamahal sa Kanya, at na-excite na makita siya, ang realidad na ang Diyos ay laging nandyan, ay magbibigay sa taong ito ng comfort at ng katapangan. Dahil kung ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin araw-araw. God is always near. Nandito lang ang Diyos. Kaya sabi ni Lord sa Deuteronomy, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord God goes with you. He will never leave you. He will never forsake you. God is not nowhere. God is now here. Pangalawa po, God's everlasting presence should lead us to pray. Ginawa to ni Jacob. May mga ginawa si Jacob na ilalaw ng Lord pero hindi nalugod ang Lord. Pero may magandang ginawa si Jacob. Nag-pray siya. Jacob prayed to God doon sa mga panahon na talagang feeling niya, makakatulong ito. Kasi nakita natin, di ba, hindi pa rin talaga yung motivation niya bakit siya nag-pray eh. May iba pa rin siyang diskarte eh. Pero ang kahalagaan dito, nag-pray pa rin siya. Pinili niya pa rin mag-pray at i-acknowledge ang Diyos. Makita natin dito na may mga moments that nagda-doubt tayo mag-pray. Pag-pray ko pa ba to? Pag-pray ko pa ba to? Pero lagi natin tandaan, sabi ko nga, our praying time should be the most precious time of our day because we are talking to the one who loves us so dearly. Diba? We call Him Abba Father. This Father loves us so dearly. So why not pray? Kung may relasyon ka talaga kay Kristo, bakit hindi ka nananalangin sa Kanya? If we are convinced that God is here in every season of our life, then we should live a life of prayer. Because God is now here. Sabi po dito ng Psalm 121, the Lord Himself watches over you. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. Paliwalaan natin yan. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Hindi lang sa panahon ngayon, hanggang sa kabilang buhay, kasama mo ang Diyos. He is watching over you.
And last but not the least, God everlasting present should lead us to total surrender. Surrender is strength. Nakita natin yan sa buhay ni Jacob. Kahit anong pilit niya, pinipilit niyang maging malakas, maging kagaya siguro ni Esau, pinipilit niyang labanan or ibay yung pagkapatawaran ng kanyang kapatid, pero nung sumurrender siya kay Jesus, doon niya naunawaan na talagang ang Diyos lang ang kayang tumulong sa kanya. At sana totoo ito sa atin, that whenever we read this passage or we say, I can do all things through Christ who gives me strength, sana totoo talaga to. That only through Christ, we ask our strength. We ask the Lord to give us strength. Hindi, Lord, 50% strength ko, 50% strength mo. Ang sabi dyan, do all things through Christ who gives you strength. Strength, surrender is strength. Let me end po ito pong ating pag-aaral sa dalawang quote. Una po kay Dr. Stephen J. Lawson. Pakinggan niyo po yung kanyang mga preaching. Ganda po, napaka-reform ng mga tinuturo po ni Dr. Stephen J. Lawson. At yung sunod po kay D.L. Moody. Sabi po ni Dr. Stephen J. Lawson, there is no one too weak for God to use, only one who is too strong for himself. Sabi niya, walang hindi kayang gamitin ng Diyos na mahina. Ang hindi lang kayang gamitin ng Diyos, yung mga taong feeling nila, ang lakas-lakas nila. Surrender is strength. God can use you. God can use your situation for His glory and for your good. Just surrender to Him. And last, sabi ni D.L. Moody, he who kneels the most stands the best. Do you kneels the most? Or most of the time, Lord, kaya ko to. Sabi ng Lord, kneels the most. Just surrender. Di mo kaya yan, anak. Pero kaya ko yan. Kaya natin yan nang magkasama tayo. Surrender is strength. Manalangin po tayo. Lord, we thank you, Lord God, for your message po sa amin, Panginoon. Lord, it may really, Lord God, it's very honest, Panginoon, kung ano po talaga si Jacob, Lord God. Urong-sulong, Lord God. Tao po talaga, Lord God, na may mga moments, Lord, na kahit kinocomfort niyo na po siya, Panginoon. Lord, nakakalimutan niya po na lagi po kayong kasama niya. And Lord, we can all relate, Panginoon, to this story. That's why, Lord, we thank you, Lord God, for giving us the Word of God so that we can learn from the lives of these people, from these real people, na kinahabagan nyo din po katulad po namin, Lord God. Lord, pinapanalangin po namin, Panginoon, na tulungan nyo po kami to really surrender everything to you, to always see you as the source of our strength, to be dependent on you every season of our lives. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon that we depend on ourselves. We pray, Lord God, but we doubt. Help us, Lord God, to really pray sincerely and believe that you are powerful, Lord God, that you can do all things, Panginoon, that no purpose of you can be thwarted, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po because we understand that your everlasting presence will never leave us nor forsake us. Lord, help us, Panginoon, not just to be listener of your word, but to obey your word. And Lord, may the truth of the scripture, Lord God, lead us to a genuine salvation, genuine surrender to your will in our lives and your plans in our lives alone. Lord, ano man po mga pinagdadaanan po ng bawat isa sa amin, alam po namin, Panginoon, tapat po kayo, tapat po ang inyong salita, at kailanman, Panginoon, di nyo kami iwan, di nyo kami pababayaan. Sapat na po ito, Lord God, na kanumang pong pagdaanan po namin, ano mga iso, Lord God, ang harapin po namin, nagtitiwala po kami that you will be with us even to the end of this age. Thank you, Lord God, for everything. Thank you for your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po.